Isang mapagpalang oras sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kwento na tiyak nakapupulutan natin ng aral. Ang ating kwento sa mga oras na ito ay pinamagatang si Mrs. muling bumigay sa kanyang ex. Dear Kuya, itago mo na lang ako sa pangalang Christine. Sa ngayon, may asawa na ako sa edad na 25. At wala pa kaming anak. Halos 3 taon na akong kasal sa asawa kong si Manny. At ilang taon din kaming nagkarelasyon bago kami magpakasal. Nagtatrabaho si Manny sa isang malaking real estate development company. Dati kaming magkasama sa trabaho, pero pinatigil ako ni Manny para mapaghandaan daw namin ang pagkakaroon ng baby. Gusto na naming magkaroon ng anak. Kahit papaano naman kasi, nakapagpundar na rin kami ng bahay at lote. At nakapag-save na rin ng pera sa bangko. Pinagtulungan namin ito ni Manny. Pareho kaming masaya sa isa't isa. Hanggang isang araw, nagpaalam si Manny na may business trip sila sa Davao. Kasama ang ilang mga kasamahan niya sa department niya. Wala naman akong magawa dahil trabaho naman yun. Kaya kahit alam ko maboboard ako sa bahay, ay wala akong nagawa kundi ang maiwang mag-isa. 1 week din na wala si Manny sa bahay. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagagawa ko. Pinupuntahan ko ang mga kaibigan ko. Kung minsan sa mga magulang ko at mga kapatid ko ako pumupunta. Nakakainip kapag wala si Manny. Ewan ko ba? Kapag nandito naman siya at kasama ko, lagi naman din siyang nasa trabaho at gabi na akong umuwi. Pero okay lang naman. Ibang-iba kasi ngayon dahil nasa malayo siya. Makalipas nga ang isang linggo, ay bumalik na si Manny. Dito nga ay masayang masaya na naman ako. At kapag ganito, pareho kaming sabik sa isa't isa. Masaya kaming dalawa. Pero bakit ganon? Para kaming nagsasawa na sa tiktukan. Kaya tinatanong namin ang mga sarili namin. Pero hindi rin namin alam kung bakit. Hanggang isang araw, weekend yon, nagkaroon ng party sa company na pinapasukan ni Manny. Isinama niya ako. Masayang masaya ako. Matapos akong maghanda at isinuot ang pandiinan kong damit, ay umalis na kaming dalawa ni Manny. Pati siya ay namanghasaganda ko. Paano ba naman kasi ay lang ako lumabas ng bahay na may dadalawang party. At hindi naman kailangang mag-ayos lalo na kung nasa bahay lang ako. Mag-aalas 8 na ng gabi nang dumating kami ni Manny sa party. Mukhang kaming dalawa na lamang ang huling dumating. Marami na ring tao. Halos lahat yata ng mga empleyado ay naroon. Marami pa rin akong mga kakilala kasi dito rin nga ako nanggaling. Hanggang sa pumunta na kami sa table na naka-reserve para sa team ni Manny. Nasa 7 rin silang lahat. Ang ilan sa kanila ay kakilala ko at ang ilan ay hindi. At pura mga bago lang sa kumpanya. Siyempre, pinakilala sila sa akin ni Manny. Sila ang mga kasama niya noong business trip nila. Isa sa mga pinakilala niya sa akin ay si Bianca. At nagulat ako dahil hindi man lamang siya binanggit sa akin ng asawa ko. Medyo nakaramdam ako ng selo sa kanya. Elegante at maganda si Bianca. Mas bata kaysa sa akin. At napansin ko agad ang kakaibang chemistry nila ni Manny. Parang may something sa kanila. Ibang closeness nila sa isa't isa. Basta nagsiselos ako sa kanya nung gabing yun. Sobra akong naiinis kay Manny. Kaya
hindi ako nag-enjoy sa party. Pero pinilit ko pa rin umayos para matapos ang party na walang problema. Nung matapos ang party, kaagad na kaming umuwi ng asawa ko. 2 a.m. na kami nakarating sa bahay. Nagtaka naman siya sa akin dahil hindi ko siya kinikibo. Mula nang umalis kami, mula sa party hanggang sa makarating kami sa bahay. Kaya pinilit niya akong kausapin. Han, may problema ba? Kaya nakapawalang kibo ah. Ayaw mo akong kausapin. Salita sa akin ni Manny. Si Bianca. Ano mo siya? Sagot kong patanong. Kasamahan ko sa trabaho. At wala nang iba. Sagot naman ni Manny sa akin. Pero hindi pa rin ako tumigil. Kaya sabi niya sa akin, nagsiselos ka ba? Inamin ko sa kanya na nagsiselos ako. At naiinis ako dahil ni minsan hindi man lang niya nabanggit sa akin si Bianca. Pero hindi tumigil si Manny hanggat hindi niya ako napapakalma. Hanggat hindi niya ako napapaniwala. Sabi pa niya, hindi ko naman kailangang banggitin sa iyo si Bianca dahil wala naman at hindi kailangan. Mahal na mahal kitahan, alam mo yan. Medyo nahimasmasan ako at nakaramdam ng comfort. Naging kalmado ako. Lalo na nang yakapin ako ni Manny at ipadama sa akin ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi na ako nakawala sa kanyang mga bisig. Kasabay ng pangakong hindi niya ako kayang iwan. Kinabukasan naging normal naman ang lahat sa amin. Kahit nag-iiba ang isip ko kapag umaalis siya at pumapasok sa trabaho. Iniisip kong magkikita na naman sila ni Bianca. Pero pinanghahawakan ko ang mga salita at pangako niya sa akin. Makalipas ang 1 buwan, ay muli na naman nagpaalam sa akin si Manny para sa isa na namang business trip nila sa Cebu. Alam kong kasama niya si Bianca at ilang kasamahan sa trabaho. Kahit kinakabahan ako at muling nag-iisip na baka may mangyari sa kanila, ay pilit kong inalis iyon sa isip ko. 1 linggo ulit na mawawala si Manny. Kaya hindi ko na naman alam kung ano ang gagawin ko para maibsan ang pagkainip. Linggo, maagang umalis si Manny para sa business trip nila sa Cebu. Sa susunod na Sabado pa ang balik niya. Muli na naman akong malulungkot. Nag-iisip ng kung ano-ano. Kinabukasan, naisipan kong magpunta sa malapit na mall para mamasyal at nang sa ganon ay mabawasan man lang ang pagkainip ko. At pagpasok ko nga sa mall ay gumaan ang pakiramdam sa ambience ng mall na nagpapatugtog ng mga awiting pamasko. Dagdag pa ang mga nakikita kong mga nagagandahang mga display at murang mga paninda. Naaliw ako sa paligid na wala ang nadarama kong inip. Nang biglang makarinig ako ng malakas na boses sa bandang kanan ko na tinatawag ang pangalan ko. Christine! Nang tumingin nga ako ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Nakilala ko siya kaagad. Erwin? Kumusta? Hindi ko mapigilang umiti sa kanya. Kulang na lang ay yakapin ko siya sa galak. At siya rin ay ganun din. Kulang na lang ay halikan niya ako. Pero hindi pwede. Lumapit kami sa isa't isa. At napansin ko namang lalong gumwapo si Erwin. Nagmukha lalo siyang Koreano dahil sa gupit niyang pang K-pop style. Dahil nga araw ng Lunes, hindi naman matawa ang mall kaya nagkausap kami ng maayos. Kaagad nga ay nagkasundo kami na kumain muna.
Pamilyar pa sa akin ang pinasukan naming restaurant. Hinilig ako nang maalala kong dito ko sinugod si Erwin noon. Matapos ko siyang kumustahin, ay nagkwento naman siya sa akin. Kwento siya ng mga naging buhay niya matapos kaming mag-break noon. Sabi niya, natanggap daw siya sa ina-apply niyang kumpanya sa South Korea. 3 taon din siyang nagtrabaho doon. At ngayon nga ay nagbabakasyon lamang siya at babalik din after 1 month. Muli akong humingi ng sorry sa kanya dahil sa iniwalayan ko siya. Masarap ang kwentuhan namin ni Erwin. Pagkatapos namin kumain at maglakad-lakad ay hinatid na niya ako sa bahay. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko nang muli kaming magkita ni Erwin. Pinigilan ko pa siyang magstay muna pero hindi na siya nagpapigil pa. Naiwan ako may mga ngiti sa labi ko. Nang makaalis nga si Erwin ay napansin ko naman na nag-miss calls ang asawa ko sa CP ko. Kaya kagad ko rin siyang tinawagan pero hindi na niya sinagot. Dahil gabi na nga, naghanda na ako para magpahinga. Hindi na ako nag-prepare ng dinner ko dahil busog pa ako mula sa kinain namin ni Erwin kanina. Nang biglang tumunog ang cellphone ko, si Erwin ang tumatawag. Kagad nga ako napabalikwas at sinagot ang tawag niya. Muli na naman akong nabuhayan nang marinig ko ang boses ni Erwin. Halos 1 oras din kaming nag-usap. Masarap pakinggan ang boses ni Erwin kahit paulit-ulit lang ang topic namin. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa na nararamdaman ko. Inaamin ko, kuya, na wala ang inip ko dulot ng pag-iisa ko sa bahay magmula nang muli kaming magkita ni Erwin. Kinabukasan, gabi, dumating sa bahay si Erwin. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang kanya pagbisita sa akin. Agad ko siyang pinapasok. Napansin ko naman na may bitbit siyang pizza. Alam niyang paborito ko ito. Napansin ko rin na may dala siyang 4 na bote ng beer in can. At dito nga, masaya kaming nagkwentuhan habang kumakain at umiinom ng beer na dala niya. Hanggang sa lumapit siya sa akin at tinangka niya akong halikan. Umiwas ako at nakiusap sa kanya na huwag niyang gawin sa akin yon dahil may asawa na ako. Nakinig naman sa akin si Erwin at humingi siya ng sorry. Alam kong pareho na kaming tinamaan ng iniinom naming beer. Pero kaya pa naming kontrolin ang mga sarili namin. Nang muli na namang nagsalita si Erwin, sabi niya sa akin, ginawa ko lang daw siyang panakip butas dahil sinagot ko daw siya nang mag-call off kami ni Manny at hiniwalayan ko naman siya nang magkabalikan kami ni Manny. Inamin ko sa kanya na mas mahal ko si Manny kaysa sa kanya. Ang akala ko ay maunawaan niya ako at alam ko rin nasaktan ko siya kung gusto noon. Pero pinagpilitan niya mahal na mahal niya ako. Tumago sa puso ko ang mga sinabing iyon ni Erwin. Ramdam ko ang pagmamahal ni Erwin sa akin. Nang muling lumapit sa akin si Erwin at hinalikan ako, sa pagkakataong ito, hindi na ako tumanggi pa sa kanya. Nakalimot na rin ako sa aking sarili. Nang gabing iyon ay may nangyaring tiktukan sa amin ni Erwin. Hindi ko maipaliwanag ang sayang dulot ng ginawa ni Erwin sa akin, kuya. Nang matapos kami sa ginawa naming kasalanan, dito na rin natulog sa bahay si Erwin. Nagstay siya rito sa bahay ng ilang araw at halos araw-araw ay nagtitikto kaming dalawa habang wala si Manny, ang asawa ko. Araw ng Biyernes ay nagpaalam sa akin si Erwin at sabi niya hihintayin daw niya ako. Maghihintay sa magiging desisyon ko kapag muli kaming nagkita ni Manny,
asawa ko. Pero nung makaalis na nga si Erwin ay nanabik na akong muling makita si Manny. Araw nga ng Sabado, dumating na si Manny sa bahay. Mahigpit na yakap ang salubong niya sa akin. Dito ko napagtanto na hindi ko kayang mawala si Manny. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pero sa gulat ko, umiyak siyang humihingi ng tawad sa akin. Sabi niya, hindi raw siya nakaiwas sa tukso ni Bianca. Pakiramdam ko ay binagsakan ako ng langit, kuya. Nang aminin sa akin ni Manny na may nangyari sa kanila ni Bianca habang nasa Cebu sila. Pakiramdam ko ay may matulis na bagay na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, kuya. Masakit pero hindi ko kayang mawala si Manny sa buhay ko. Kaya ko siyang patawarin sa nagawa niya. Pero may nagawa rin akong kasalanan sa kanya. Kung aaminin ko ba sa kanya, mapapatawad ba niya ako? Natatakot akong iwan niya ako. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At dito po nagwawakas ang ating kasaysayan sa mga oras na ito. Nawa ay kinapulutan natin ito ng aral. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.